Ipinanganak noong Mayo 24, 1966, si Franz Castro ay kilala bilang isang guro, aktivista at mambabatas na buong pusong naglilingkod para sa karapatan ng mga guro at manggagawa. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya kung saan natutunan niya ang kahalagahan ng edukasyon at sipag. Pinili niyang maging guro at nag-aral sa Philippine Normal University, PNU, ang nangungunang institusyon sa edukasyon ng mga guro sa Pilipinas. Nagtapos siya bilang cum laude sa kursong Secondary Education na may espesyalisasyon sa matematika. Para lalong pagyamanin ang kanyang kaalaman, nagpatuloy siya ng masterado sa Mathematics Education sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, PLM, na natapos niya noong 1996. Naglingkod si Castro bilang guro sa loob ng 25 taon. Pangunahing nagturo sa mga pampublikong paaralan tulad ng Quirino High School sa lungsod ng Quezon. Sa paaralang ito, umangat siya sa posisyon bilang Master Teacher 2, patunay ng kanyang husay sa pagtuturo at dedikasyon sa kanyang propesyon. Sa loob ng maraming taon, nakita niya ang mga hamong kinakaharap ng mga guro, kabilang ang mababang sweldo, kakulangan ng kagamitan, at kawalan ng sapat na suporta sa propesyonal na pag-unlad. Ang mga karanasang ito ang nag-udyok sa kanya na magtaguyod ng pagbabago sa sistema ng edukasyon. Si Franz Castro ay isa sa mga tagapagtatag ng Alliance of Concerned Teachers, ACT, isang pambansang organisasyon na nagtatanggol sa mga karapatan at kapakanan ng mga guro. Sa kanyang pamumuno, naging makapangyarihang kilusan ang ACT na lumalaban para sa karapatan sa collective bargaining, mas mataas na sahod at mas maayos na kondisyon sa trabaho para sa mga guro. Hindi lamang mga isyu ng guro ang isinusulong ng ACT, kasama rin dito ang mas mataas na budget para sa pampublikong edukasyon at sapat na supply ng kagamitan sa mga paaralan. Dahil sa kanyang lantad na kritisismo sa mga pulisya ng gobyerno na pumipinsala sa karapatan ng manggagawa at edukasyon, naging biktima siya ng red tagging at pananakot sa kabila ng mga panganib na natili siyang matatag sa paniniwalang ang mga guro ay nararapat bigyang pugay, respetuhin at suportahan. Dahil sa kanyang mga kontribusyon, ginawaran siya ng mga prestihiyosong parangal tulad ng Arthur Svensson International Prize for Trade Union Rights at Febe Velasquez Trade Union Rights Award. Ang mga ito ay pagkilala sa kanyang mahalagang ambag sa pandaigdigang pakikibaka para sa karapatan ng mga manggagawa. Noong 2016, inilipat ni Franz Castro ang kanyang advokasya sa larangan ng lehislatura bilang kinatawan ng ACT Teachers Party List sa kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas. Bilang mambabatas, aktibo niyang isinusulong ang mga pulisya na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga guro at empleyado ng gobyerno. Ilan sa kanyang mga pangunahing inisyatibo ay ang sumusunod: libreng matrikula sa mga pampublikong universidad at kolehiyo. Isa siya sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng batas na nagbigay ng mas abot-kayang edukasyon para sa mga mag-aaral. Pagtaas ng sweldo ng mga guro at kawani. Muli niyang isinusulong ang karagdagang sahod para matugunan ang matagal ng issue ng mababang pasahod sa sektor ng edukasyon, pagbuti ng mga benepisyo sa pagreretiro. Sinisikap niyang gawing patas ang mga benepisyo sa pagreretiro para sa mga empleyado ng gobyerno. Mas mataas na pondo para sa edukasyon. Nanawagan siya ng karagdagang budget para sa pampublikong paaralan upang masolusyonan ang kakulangan sa mga silid-aralan, aklat at iba pang kagamitan. Dahil sa kanyang masusing gawain, maraming issue ukol sa edukasyon at karapatan ng manggagawa ang nailalapit sa atensyon ng publiko at pamahalaan. Bilang isang matapang na tagapagtaguyod, hinarap ni Franz Castro ang maraming hamon. Siya ay paulit-ulit na red tag o binansagang komunista ng mga kritiko na nagdulot ng panganib sa kanyang seguridad. Sa kabila nito, nanatili siyang matatag at nanindigan na ang laban para sa karapatan ng mga guro ay laban din para sa kinabukasan ng bansa. Ang kanyang lakas ng loob at determinasyon ay nagbigay inspirasyon sa marami. Ayon kay Castro, ang tagumpay ay nakakamit sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at walang patid na paglaban para sa katarungan. Malaki ang naiambag ni Franz Castro sa sistema ng edukasyon at sa karapatan ng mga manggagawa sa Pilipinas. Hindi lamang niya napabuti ang buhay ng maraming guro, kundi naitaas din ang kamalayan ukol sa kahalagahan ng sapat na suporta para sa pampublikong edukasyon. Ang kanyang liderato sa larangan ng pagtuturo at lehislatura ay isang halimbawa ng kapangyarihan ng tapat at dedikadong paglilingkod.
Bilang guro, aktivista, at mambabatas, si Franz Castro ay simbolo ng tapang, integridad, at pagmamalasakit. Ang kanyang mga ginagawa ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga guro, manggagawa, at tagapagtaguyod ng karapatan sa Pilipinas at sa buong mundo, na nagpapatunay na posible ang makabuluhang pagbabago sa pamamagitan ng kolektibong pagkilos at walang sawang dedikasyon. Si Franz Castro, kasama sina dating Bayan Muna Sator Ocampo at iba pang mga guro at aktivista, ay nahatulan ng korte sa Tagum, Davao del Norte dahil sa kasong child abuse na nag-ugat sa isang insidente noong 2018 sa Talaingod, Davao del Norte. Ayon sa korte, ang grupo ay nagdala ng 14 na kabataang lumad mula sa kanilang komunidad sa Talaingod patungo sa ibang lugar nang walang pahintulot ng mga magulang o kaukulang dokumento mula sa mga ahensya ng gobyerno. Ang mga bata ay naiulat na dinala sa isang biyahe sa madilim at delikadong daan na 3 oras ang layo, na inilarawan ng korte bilang mapanganib at nagdulot ng panganib sa kanilang kaligtasan. Ang grupo, na kilala bilang Talaingod 18, ay nagsagawa ng isang solidarity mission upang maghatid ng tulong gaya ng school supplies at pagkain sa mga lumad na mag-aaral at guro. Ang kanilang paaralan, ang Salugpongan Tatanuig Canugon Community Learning Center, ay ipinasara umano ng militar at paramilitary group na Alamara. Pinili ng mga guro at mag-aaral na lisanin ang lugar dahil sa banta ng karahasan at militarisasyon. Pinanindigan ni Castro at Ocampo na ang kanilang layunin ay ang protektahan ang mga kabataan at ipagpatuloy ang kanilang edukasyon sa ligtas na lugar. Gayunpaman, ayon sa korte, hindi napatunayan na ang transportasyon ng mga bata ay autorisado o kinakailangang gawin sa ganitong paraan. Ang korte ay nagdesisyon na ang grupo ay lumabag sa Section 10A ng Republic Act 7610 na naglalayong protektahan ang mga bata laban sa abuso at eksploitasyon. Pinatawan sina Castro, Ocampo at 11 pang kasamahan ng 4 na taon hanggang 6 na taong pagkakakulong at inutusan silang magbayad ng 10,000 pesos na danyos moral at 10,000 pesos na civil indemnity para sa bawat bata. Maring tinutulan ni Castro at Ocampo ang desisyon na kanilang tinawag na hindi makatarungan. Ayon sa kanila, ang kanilang layunin ay bigyan ng proteksyon ang mga kabataan laban sa militarisasyon at pananakot. Dagdag pa nila, ang mga responsable sa pagsasara ng mga paaralan at pag-atake sa mga guro ay hindi man lamang iniimbestigahan. Ipinahayag nila na ang hatol ay bahagi ng patuloy na pag-uusig sa mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao at mga lumad. Kinondena rin ng iba't ibang organisasyon ng karapatang pantao ang hatol. Sinasabing ang kaso ay naglalayong patahimikin ang mga aktivista at human rights defenders. Ayon sa kanila, ang mga lumad schools ay naipasa sa ilalim ng curriculum ng Department of Education, ngunit isinara noong Administrasyong Duterte sa alegasyong konektado ito sa rebeldeng grupo. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ng mga aktivista tulad ni Castro at Ocampo ang kanilang pagsuporta sa mga komunidad ng lumad sa kabila ng banta sa kanilang kaligtasan at kalayaan. Ang kasong ito ay nananatiling kontrobersyal at patuloy na inirereklamo sa lokal at internasyonal na antas bilang bahagi ng mas malawak na usapin ng militarisasyon at pang-aabuso sa mga indigenous communities sa Pilipinas.